ang napag-aalaman ng ating gobyerno. O, delikado ang buhay ni Garma sa ngayon, pati member ng INC, Colonel Leonardo, sabit din sa EJK. Yun nga no, Iglesia ni Cristo pa yun. Nung nakaraang araw, nasa iglesia si Digong sa si Bongo. Naninikluhod at naglulumuhod na naman siguro ng pakiusap na suportahan ng Iglesia ni Cristo si Bongo. Sabi ni Kuya Marvin, banta na yung sinabi ni Duterte sa magiging kalaban niya sa pagka-mayor dyan sa Davao. Dapat talaga mahuli na at makulong yung matandang Duterte na yan. Sana bago mag-eleksyon, no? Ngayon, ito po yung balita na hindi na po talaga makapagdi-deny itong si Digong sa kanyang ginawang EJK crimes. Ate Tamura, happy Sunday po. Hello po sa'yo dyan sa Japan. Ito po yung balita, panoorin natin. Ma'am, nasabi nyo nga, nabanggit nyo yung probative value nitong mga pahayag at the very least mapakinggan sa court. Pero yun po ang laging sinasabi ng mga abogado, parang ano po kaya ang best way to go around this po? Dapat may mapakita na documentary evidence ba or something, yung mga sila Garma, si Espinosa? Depende sa sasabihin, meet up ko sila. Pinagkakalala. Wala naman yung picture muna tayo. Magpirmahan tayo na, ayan katibayan, nag-meet tayo. May ibang testimonya na intrinsically ay testimonya lang. Kumbaga, nasa salita mo lang. At yan ay, syempre, masisira yan ng he said, she said. Sabi ng iba, yes. Hindi totoo yan, ganun. O kaya, testimonya ng iba na, nandun ako, hindi naman sila nag-usap Parang ganun. Pero pwede din magkaroon ng dagdag testimonya. Katulad ng CCTV, meron bang, diba, kung sabihin nyo, nag-meeting sila sa restaurant, wala pa palang restaurant tong panahon na yun. Yung mga ganong dagdag na testimonya. Sa statements kasi ni Garma, wala pa yung mga ganong detalye. Mm-hmm. Kaya siguro mas mainam kung yun nga, mahayaang mapakinggan pa further. At kung sakasakali, depende sa sasabihin niya, dagdagan niya. Pero may iba na sa testimonya niya na hindi kailangan ng, kumbaga, yun na yun. Yung sinabi niya. Okay. Katulad ng reward system. In fact, ang sinasabi niya, secret ito. May, kumbaga, sa gitna ng lahat ng ito, diba, ang undertone nito, hanapan mo ko ng tutulong, ganyan, na labas pa sa PNP system. Mga underground itong operation ito, itong reward system. Kaya, medyo sa loob-loob niyan talagang hindi yan dapat naka-public. Walang magpipirmahan dyan. And even if may picture minsan, di ba ma'am, parang, wala, nagpicture lang kami, may nagpa-picture lang sa akin. May mga ganong statement usually. Pero ma'am, may I get your comment lang din po dito po sa sinabi ni Attorney Salvador Panelo, ang dating Presidential Legal Counsel ni former President Duterte. Sabi niya, there's no such animal as FPRRD giving reward money in exchange for killing a drug lord, a dealer, or a pusher, or a drug addict. Noong nagdeklara daw po ng war on drugs si dating Pangulong Duterte, ito ay para lamang ma-pursue yung prosecution at pagpapakulong ng mga nasa likod ng droga. Your comment lang po, ma'am. Grabe yung nila. Grabe yung spin. That's not what we heard in the past 6 years. Ang sabi niya, patayin. Kapag nakapatay kayo, at saka sabi pa nga niya nakapatay kayo kasi nanlaban. Ako bahala sa inyo. Pero may isang punto pa nga siya na, ang sabi niya ay, alam niyo, pag walang baril, bigyan niyo ng baril. Tapos, pag baril lang, yung ganong level na, totoo, pwede niyang balikan at sabi, ay, joking lang ako. Ay, hindi ko naman sinabing patayin kayo lang. Sabi ko, patayin yung mga drug addict. Pero, it was clear. It was a directive. Kaya yung sinasabi namin, dalawa yung layer. Actually, tatlo ang layer ng participation ni Duterte dito. Una, direct participation, yung pagbibigay ng rewards money. Definitely hindi niya aaminin yan. Sa ngayon, hintayin natin, baka malay nyo. Minsan, iba-iba yung sinasabi din, Sabi ko nga,
kung nagagamot man siya, kasi parang may sakit na, kung nagagamot man siya, sana may truth serum yung, at minsan sabihin na lang niya, actually, ganitong nangyari. Pangalawa, yung level ng participation niya is through his statements. Diba? Yung statements niya na, akong bahala sa'yo, akong in charge, sa ganyan. And pangatlo, yung being head of the PNP and doing nothing about it. Yung may responsibilidad siya. Pwede kasing kung sino ang pinuno na may nakikitang mga pagmamalabis. Ang tawag dito parang yung command responsibility. No? Kung alam mo, you knew and you should have known, then you did not do anything. Wala kang ginawang investigasyon, wala kang ginawang pag-usisa man lang, liable ka na rin to some extent. Kaya yung ganung layers of participation, nandyan yan. I don't think he can deny he made the statements, yeah. Pero he cannot deny this one, yung sinasabi ni Garma, is his direct participation. Layered ang kanyang role dito sa War on Drugs. Kaya kung magde-deny na rin naman siya, i-deny niya na yung lahat. That he was directly involved, that he made the statement, and that he did not investigate. Okay. So kahit i-deny niya itong isang bagay, may iba kang angulo Marami na pwedeng ipukol. Oo. Manununtok daw, attorney. Si Senador Bato. Si Bato ba yan? Opo. Kay Kerwin Espinosa daw. Okay. Akala ko kami. Ay, hindi. Boxing lesson. Pero si Bato, ang hirap. Ingat niya kasi, tingnan nyo, makikita yung ano dyan eh. Yung tendencies niya, yung proclivities niya. Na, ganun ba siya bilang tao? So, papaano yun? Nung panahon ng War on Drugs, may sasabihin, ito po, addict, suntukin niya, bubugbugin niya. May video nga kami mga pinalabas eh. At nagbumura siya dun sa mga video, sa isang video na ipinakita dun sa Quadcom, dun sa presentation. Ganito yung character nila, ganito yung pakikitungo nila. Kaya yung overall sentiment ng police, whether inutusan sila or naengganyo na pumatay, ang sentiment nila, tama lang to, sabi ng presidente, violente dapat tayo. Ganon ang mararamdaman. Opo. Okay. So ma'am, ang status ng ICC investigation ay hindi pa natin sure kung trial na ba? Ganun po ba? Hindi pa sinisignal yung start ng trial. Kaya lang yung pagid ko nga, inasahan namin na una, mag-a-assess sila ng kanilang ebidensya. At the end of the year, laging may ganong assessment. Ano na ba tayo? Anong ebidensya natin? And it could signal a shift na parang, mukhang ready na tayo. It is not the quantity, but the quality of the evidence. So kahit marami na silang nakausap, ibig sabihin, sapat na yon. So ang kailangan, hinahanap nila kasi yung nexus o yung connection ng patayan on the ground. Wala naman si Duterte dun eh. Doon sa pinakamataas. Sa pinaka-responsable. Sino nag-utos at sino ang may kapangyarihang magpatigil ng mga patayan. Ayun, di ba? Hindi sinolusyonan ni Digong yun eh. Kayang-kaya niya namang ipatigil yung war on drugs na yun eh. Sa napaka-tindi na pamamaraan. Kasi nga po, marami na pong mga inosente ang nadadamay. Biruin mo, kailangan ng mga pulis na gumurgur kahit na ng mga inosente para lamang magkaroon ng quota. Diba? Ate Maria P. Palisok, Tamura, hello po. Tamsak daw po, salamat sa mga magtatamsak. Kuya Juanito Tumama, umami na ang ibang pulis at si Garma, sana sumunod na rin ang ibang sangkot sa kawalang hiyaan ni Digong. Ate Corazon Doyugan, hello po. Jesse Santos, ICC na lang talaga ang way para tumahimik ang bansa at extradition para kay Kibulok at para kahit papaano tumahimik na ang ating bansa. Sabi naman ni Clarita Mendoza, ICC clear na si Duterte. Nasa ibang planeta po ba kayo? Yung nexus na yon, medyo mahaba. Right? Pero pumasok na si Ruina Garma na nagko-connecta dun sa patayan. Kapag sabi ng ICC, ready na tayo for trial, ito na mga witnesses natin, yun na ang simula. Pero ito pala lagi kong sinasabi na anytime, maaring bumaba at lumabas itong warrant of arrest.
laban kay Duterte. May ganun na kaming pakiramdam, may ganun na kaming inaabangan dahil yung patungkol sa kanya, kahit pa bago magsalita si Garma, marami ng ebidensya. Tama. Kaya, Di ba? Actually, si Garma, nagpatibay lamang ng mga teorya na merong reward system. Kaya nabuo ang issue ng EJK. Kaya nagkaroon ng EJK kasi yung mga kababayan natin ginugurgur kahit na walang kasalanan sa droga. Ngayon, dumagdag lang tong si Garma na magpapatunay. Tapos itong si Kerwin Espinosa pa, isa pa sa mga tutulong sa ICC para lalong mapatibay ang mga kaso laban dito kay Digong. Diba, Ate Moira? Thank you Thank you sa tamsak. At Tita Mura, correct, talagang nakakalungkot para sa mga inosenteng mga nagburgur nila. Diba? Kuya Randy Gorospe. Yan yung warrant of arrest, very timely. Bago pa magkagulo-gulo pa tayo sa eleksyon. Mamamaya, Bago pa makaupong mabisi. mayor. Ang isang worry kasi namin, kapag in-implement yung warrant of arrest, sabihin na natin na sumunod yung PNP. Sila naman ang mag-execute yan. Parang mangyari kay Kibuloy. Problema lang, dahil sabi niya, hindi siya pahuhuli ng buhay, baka mamaya magkaroon ng standoff Nako. sa pagitan ng pulis at ng mayor ng Davao at ng kanyang private army o ng mga proteksyon niya o ng local police. Yung pa yung worst. Kasi ang local chief executive medyo may control sa local police. So, para iwasan yan, bilang private citizen, ito na yung pinakamainam na pagkakataon na maimbita siya or masamon or maisyuhan na ng warrant of arrest ng ICC. Opo. And with that, ma'am, maraming salamat po sa pagsama niyo po uli sa amin dito sa Anong Ganap. Thank you, po, ma'am. attorney. Mabuhay po kayo. Thank you po. Diba? Buti na lang nandiyan si Conti na nagpapaliwanag, si Attorney Maria Cristina Conti na nagpapaliwanag sa kung ano na po ang sitwasyon ng investigasyon ng ICC dito sa ating bansa. Kawawa nga rin yung kapitbahay namin noon, pinapasok daw sa CR yun mag-ina at sinara yung pinto para di makita ng bata yung pagburgur. Napakarami po. Ako yung kinukwento ko, yung call center agent na ulirang ama, walang bisyo, hindi umiinom, hindi naninigarilyo, walang, kahit anong bisyo, wala. Pag inaaya ng mga kaibigan na tumambay, sumama sa kanila, mag-inuman, hindi sumasama kasi iniisip yung kanyang pamilya, yung kanyang mag-iina. May dalawang anak. Yung isang anak, 2 taon. Tapos yung isang anak, parang 3 months or 4 months pa lang nakakapanganak yung asawa. Kaya talagang hindi po kaya pang magbisyo nung ganung magulang, 'di ba? 2 years old yung anak mo, tapos may bago ka pang panganak. 'Di ba? Ngayon, sumakay ng jeep, papasok ng trabaho, hinatid pa nung asawa sa kanto, karga yung bagong panganak na anak, hinatid pa sa kanto. Sumakay ng jeep. Tapos, nung pag-uwi, kung umuwi yung lalaki, alas 6, 5, 6, 7, ganun ang oras ng uwi niya. Depende sa kung anong oras maka-out. Ngayon, nung bumaba ng jeep, may mga nakakita na bumaba ng jeep kasi kilala siya dun sa lugar. Meron daw kumakausap na 2 lalaki, inakbayan daw, papasok dun sa iskinita nila, sa looban. Maya-maya, may narinig na lang daw na umaalingaw na putok ng ano ba pwede nating ibang sabihin? Ng kargada. Pumutok. Pagputok, 2, takbuhan yung mga tao, nagpulasan yung mga tao, nagkagulo.
E di ngayon, nung maya-maya, nakita na nila, may mga papel yung papel, nandun sa may iskinita, tapos may lalaking nakahiga. O, nung po nga makita, may nakalagay, huwag tularan pusher, huwag tularan adik. Aba, nagtataka yung mga tao. Paano naging ganun? Wala ngang bisyo yung tao. Di nga naninigarilyo eh. Basketball nga lang ang tanging libangan ng tao. Pagkatapos mag-basketball, uwi na rin. Ulirang ama. Kapag day off, siya pa naglalaba. Nagtataka yung mga tao, paano nasama to sa tukhang? Ngayon, inimbestigahan sa barangay, wala yung pangalan niya sa mga pusher at adik sa lugar nila. Inimbestigahan ng kapulisan, wala din yung pangalan niya sa watchlist o drug list ng syudad na kanyang tinitirhan. Sa PIDEA, wala din. Kaya paano nangyari yun? Diba? Kaya yun po yung kasi ang kapulisan, wala tayong makukuhang hustisya dyan sa mga EJK. Bakit? Ang ibang gumagawa niyan, kapulisan eh. Kanino ka magsusumbong kapag ikay naagrabyado? Sa pulis. Paano kung pulis ang gumawa ng krimen? Sino susumbungan mo? Napolcom. Sinong leader ng Napolcom? Si Leonardo. Ano ni Digong si Leonardo? Bata ni Digong si Leonardo. Kaklase ni Garma. Buti nga may Quadcom. Kasi kung walang Quadcom, wala tayong makukuha ang mga hustisya dito. Hindi natin malalaman ang mga walang habas na ginawa nitong si Digong. Di ba, Ate Cheryl Santa Maria? Tama, Ate Moira, masyado nilang inabuso ang kapangyarihan. Yun nga isang tatay Linggo. Nagtatrabaho sa construction. Yung nabiling soft drinks ng anak hindi malamig. Bibili lang ng lielo. Paglabas ng kanto, inakbayan na. Pagkaakbay, sinakay dun sa service ng pulis. Hindi na nakarating ng istasyon. Gurgur na. Suspect daw sa droga. Walang warrant of arrest, walang kahit search warrant, wala. Kaya nga nagtataka tayo, di ba, panahon ng kasagsagan ng paghuli kay Kibulok, naghahanap sila ng search warrant. Samantalang ng panahon ni Digong, walang search warrant. Walang search warrant nun. Basta bigla ka na lang titimbwang. Yun nga po, Ate Maria P. Palisok, may reward. Umaabot hanggang 1 milyong piso kada ulo. Kuya Randy Gorospelo po, Kuya Naksu, Ate Naksu, trip lang nila sigurado. Yun nga. Tama. Christopher Lloyd Sanggalang, dapat ibalik ang bitay para sa mga heinous crime. Tama po. Yan nga ang gusto ni Robin Padilla. Sana ang unang masentensyahan diyan ng bitay si Kibulok. Kasi karumal-dumal ang ginawa niyang krimen tulad nung pambubulog sa mga pastoral. At eto nga ginawa niya na pag-human trafficking. Kaya dapat talaga na si Kibulok masentensyahan niya ng bitay. Para magkaroon ng example, para matakot ang mga kriminal na gumawa pang muli ng krimen. Kasi yung sinasabing kamay na bakal ni Digong, walang kamay na bakal Davao City nga 11 years ago, sinasabihan niya, kayong mga kriminal kayo, huwag kayong pupunta ng Davao. Tapos 6 days ago, sinabi na naman ni Digong, kayong mga kriminal kayo, huwag kayong pupunta ng Davao. Umalis na kayo ng Davao. Ibig sabihin, walang kwenta ang mga Duterte.
Sa ginawa nilang pamumuno sa Davao City at sa ating bansa. Bakit? Putang ina, naging presidente ka na, hindi pa rin natatapos ang krimen sa Davao. Aba, may something na yon. Baka kakampi nyo na yung mga gumagawa ng krimen. Kaya walang nangyayaring diyan, pagka wala ng krimen. Diba? Drug lord, wala kang nabalitaang napatay, pero user lang patay agad. Tama. O, correct, nakapila na sa Bitay, Siki, Bulok, Duterte, Bato at Bongo. O, di kaya basta lang naggurgur mga pulis kasi nga may reward money. Yun nga, basta-basta na lang. Kaya nga, yun nga yung sinasabi na ni Roy Nagarma na merong reward system. Ngayon, ang gagawin nitong mga kapulisan noon, gugurgur. Ay, ito adik, gur to, gur. So, tapos, magkano ang reward? 20,000, 10,000, hanggang 1,000,000. So, kay Parohinog, saka kay Espinosa, yung nakakulong sa Leyte. Ang laki ng ng reward. Ginurgur din nila. Kaya nga po meron itong si Digong na tinatawag natin na peking drug watch list. Ito yun. Ito po yung peking drug watch list.